Grabe yung mahal ng yung Picasso painting na hinahanap ng gobyerno nung panahon to ni Imelda Marcos nung dating dating First Lady, na mayroon tong hinahanap ang gobyerno ng painting ng Picasso na gawa to sa obra to ni Pablo Picasso, na dito sa dito sa Spain yan, yung isang tanyag, pinakasikat talaga na painting yan. So alam nyo ba kung magkano ang presyo ng ng Picasso na painting na hinahanap ng gobyerno noong panahon pa to ng dating mga administrasyon? Pero ang tanong ko nga dito ngayon, kung naibalik ba to sa gobyerno? Kasi nakita tong Picasso painting doon sa condominium ni ex First Lady Imelda Marcos sa Makati, na tamang-tama ng itong dating PCGG chairman na si Bautista pumunta to na ikwento niya to na pumunta doon siya sa may condominium na yon, na nakita niya nasa living room daw nakasabit. So naibalita to noong bago lang nanalo itong si President Bongbong Marcos, kasi pumunta to sa condominium ng nanay niya kay First Lady Imelda Marcos kasama si Sandro Marcos para bisitahin yung nanay niya. Siguro nagbalita yun doon na nanalo kami, kasi yung si Sandro Marcos nanalo yun pagka-congressman sa Ilocos. Si Bongbong Marcos nanalo rin yun bilang presidente ng Pilipinas. So may video, may balita nito na hinahanap talaga yung yung painting na yan, na alam niyo kung magkano ang presyo sa ngayon. Although itong video na to magti 3 years na eh. So ang billion na to is almost 3 years na. Nagkahalaga siya ng 8 billion pesos na painting na to. Panuorin natin yung balita para makita nyo kung gaano ba kaganda ang Picasso na to. Hindi siya sa mata mo, na makatsa-eye mo talaga siya na maganda ba talaga. Pero pag mahilig ka sa painting, siguro matatarget sa mata mo na ang gandang painting na to. Ipasok mo ng video. Presidential frontrunner Ferdinand Marcos Jr. be in possession of a Pablo Picasso painting that the government wants to seize. On Wednesday, social media users pointed out that the famed painter's artwork was seen in photos of Marcos Jr.'s visit to his mother, former First Lady Imelda Marcos. Former Presidential Commission on Good Government Chief Andy Bautista says that painting could fetch up to 8 billion pesos. The Picasso was among the paintings the Sandigan Bayan wanted seized from the Marcoses in 2014. Ito na yung ebidensya, parang hulog ng langit ito, no? Sana bigyan ng pansin ng ating mga dating, yung mga namumuno ngayon ng PCGG, ng ating Office of the Solicitor General. Kunin na natin itong painting na to habang meron pang panahon. Yan ay painting na pag-aari talaga ng taong bayan. Kung kaya't nararapat lamang na yan ay maibalik sa ating kabangbayan. Yung mga alahas na nakabinbin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, napakahalaga ng mga alahas na yan. At yung mga alahas na yan ay again pag-aari ng taong bayan. Kung kaya dapat natin protektahan at siguraduhin na ang mga alahas na yan, at kung yan man ay ibebenta, ay dapat ibalik ang nakaw na yaman na yan sa ating kabangbayan. Sigurado nito, pag napanood nyo to na diehard sa mga Marcos, awayan nyo na naman ako nito. Balita to. At saka, itong Picasso na to, na painting, sabihin nyo naman, kay Marcos yan kay Imelda yan pera nila yung binili yan. Hindi nga Kaya nga hinabol to ng PCGG, itong PCGG, ito sila yung ahensya na tinalaga o parang binuo ni dating Pangulong Cory Aquino para sa lahat ng mga ari-arian ng mga Marcos. Ito yung maghahabol. Ito yung trabaho nila, na lahat ng mga ill-gotten wealth ang tawag noon, na ito sila yung ahensya na nagmumonitor kung saan
So itong Picasso na to, ito yung isa sa mga painting na hinahanap ng PCGG kasi nakikita nila to, naka-inventory to eh. So hinahanap nila. So tamang-tama na pumunta nga to si Bongbong Marcos at saka si Sandro Marcos sa condominium ng kay First Lady Imelda Marcos. Nakita sa sa background. Doon sa background, ang malas pa nito, ang YouTube channel ni Bongbong Marcos, doon nila nakita. So ang ginawa sa mga tao na alam nila namin Picasso na yun, nakikita naman natin na di ko alam kung anong porma nun. Pero sobrang mahal niya, 8 billion. So, nag-screenshot sila na ito yung Picasso na hinahanap ng gobyerno. So, agad-agad, in-interview si Bautista nito. So, sabi niya, hindi sinadya yun na nakita. Kasi, biro mo, sa social media nakita. Galing sa YouTube channel ni Bongbong Marcos, nag-reflect yung Picasso. So, nakita sa taong bayan. So anong tawag natin dito sa mga pamilya Marcos talaga na alam naman nila na yung Picasso na hinahanap sa gobyerno, yan di nila sinurinder. Kasi marami na lang sinurinder yung mga alahas ni Imelda Marcos, mga diamond, mga ano pang mga ano yan, kinuha ng gobyerno ulit yun. Kasi di naman pera nila yun eh. Sila lang bumili. Pero ang pera no yun, pera ng mamamayang Pilipino. Kaya nga, wala silang kalaban-laban noon pag kukunin sa gobyerno kasi di naman talaga sa kanilang pera yun eh. Isa pa, bakit? Halimbawa, bibili ako ng mga alahas tapos i-display ko lang sa Malacanang. Personal ko halimbawang gamit yan tapos i-display ko dyan, hindi po pwede yun. Dinisplay niya yun. Kasi si Imelda Marcos, meron ako nakitang dyan na nakipagsabayan pala to siya sa mga queen sa ibang bansa. Queen sa Spain at sa queen dito sa England. Nakipagsabayan siya sa mga kuruna na makamahal. Kaya itong Picasso na to, di ko lang alam hanggang ngayon kung naibalik pa to sa gobyerno o na ano ba to? Ano bang tawag? Nakuha sa gobyerno din. Kasi talagang hindi naman sa kanila yan eh. O sinurinder ba nila? Kusang sinurinder kasi putok yun eh sa balita na yun na yung Picasso na yun nasa condominium ni First Lady Imelda Marcos. So pera natin yan, dapat lahat nga tayo dito na para sa atin, hindi tayo pwedeng titingin lang. Dapat tayo magsalita kasi atin yan eh. Yung mga Marcos, 21 years naglingkod sa atin yan sa Pilipinas. Anong ginawa niyan? Puro pangungurakot eh. Pera ng taong bayan dinala sa Swiss, doon sila nag-deposit. Tayo kasi ngayon, ako mas gusto ko mga ganitong natuklasan ko na lang yung mga istorya sa mga balita noon pa. Kasi magti 3 years ago tong video na to na napanood ko. Mas gusto kong ganito kasi parang bumabalik sa akin yung mga history. Kasi sabi ko, ganun pala talaga. Kasi ito, ang nagbabalita nito, hindi naman to vlogger ang nagbabalita nito. So ginawan ko to ng reaction. So kayong manood naman ito, baka magalit kayo sa akin. Ginawa ko to ng reaction na ganun pala sila katindi talaga pag nag-argibyado sa mga Pilipino. 21 years silang namumuno. Naghirap ang taong bayan noon. Tapos biro mo ang binili ni Imelda Marcos na mga jewelries. Grabe, ang mamahal talaga, malulula ka sa presyo. May pink, Basta may pink, pinakamahal na diamond, pink diamond. Pinakamahal na diamond daw yun sa buong mundo. Mayroon siya. Isa si Imelda Marcos na nagkaroon ng ganun. Ilang sapatos ang mayroon siya nun na pares. Na iniwanan na nga lang yun sa Malacanang nung pinalaya sila. Tapos nung pumunta sila sa Hawaii, may naharang sa Bureau of Customs na yung pera, yung alahas, ano pang mga dala nila na hinarang sa Bureau of Customs. Gusto nilang bit-bitin yun. Kaya lang naharang sa Customs, naiwan. Tsaka ngayon, naka-imbak sa Central Bank. Hindi ko lang alam kung nasa Central Bank pa ba. Kasi Marcos na ang natin ngayon, presidente. Mayroon naman siyang masabi talaga niya na ito, dispatchan na natin to. Kagaya itong Picasso na to. Mayroon siyang masasabi niya na isurrender natin to sa gobyerno kasi sa gobyerno nang may-ari nito eh. So, intensyon nila na itatago talaga.
Kung hindi siya nanalo ng presidente, hindi na makita yan kasi hindi naman siya pupunta ng ano eh. Hindi naman siya magbibideo doon sa sa kondominium ng nanay niya. Malas. Ganun talaga pag taong may nililihim sa mga taong bayan. Kusang lalabas talaga yung pinagtatago nilang yaman ng taong bayan. Matindi ha. Picasso, ulitin ko ang magkano ang presyo na yan noong 3 years after, 8 billion ang presyo niyan. Pero saan na? Ang tanong ko lang yan dyan. Kung na-surrender nga ba to o patuloy doon sa nakadisplay sa dingding ni dating First Lady Imelda Marcos sa kanyang kondominium.